Merry Christmas, ha? Anyway, bigla ito, ha? Thanksgiving ang naging tema ng ating event ngayon. Laging tinatanong ko sa sarili ko, paano ba tayo magdiwang ng Pasko? Kasi sometimes, nakakalimutan natin yung tunay na spirito ng Christmas. Every year, bumalik kayo sa nakaraan. Katulad din namin, babalik ako sa nakaraan kung paano natin i-celebrate ang Christmas. Merong sobrang saya, may sobrang daming pera, minsan sobrang lungkot, maraming consequences na nangyayari. Gusto ko sa inyong ibalik yung nakaraan kasi parang feel ko medyo nakakalimutan na natin yung tama. Ako mismo, sa sarili ko, gusto ko i-share sa inyo kung ano ang Christmas sa amin. Yung sobrang hirap namin, ang Christmas para sa amin ay hanap buhay. Why? Kasi doon ako kumikita ng pera na ibibigay ko sa pamilya ko dahil alam niyo yung single mama ko, di ba? So, ang tingin ko sa Christmas hanap buhay. Kasi magtuto ako para doon sa mga nagsisimag gabi. Tapos mga anak ko, dadalhin ko sa mga ninong-ninang nila para mamasko dahil bibigyan sila ng pera. So may pera kami. So survival talaga. And then, yun yung paghihirap ko. Pero kayo kaya, anong mga paghihirap ninyo sa buhay na naranasan ninyo? Siguro sa papas, hindi alam ko anong kakainin sa Christmas. Yung iba, hindi nararamdaman yung Christmas dahil walang-wala. Kaya, pumunta ako sa word na Thanksgiving kasi dapat doon tayo pumupunta yung magpasalamat sa Diyos dahil sobra-sobra ang binigay sa atin. Kasi ngayon, hindi ko na ginagawang hanap buhay yung Pasko di ba? Ako nang namimigay kasi yun ang masarap. Yung kayo ang mamigay, hindi yung puro tayo kabig, puro tayo hanap buhay. Kaya sana, yung iba dyan na sobrang naghihinanakit, bakit ito lang na-receive ko ngayong Christmas, bakit ganito? Balikan niyo yung dati, kung ano kayo. Kasi this time, sabi ko nga, medyo masarap yung pakiramdam ko dahil yung mga walang-wala dati, may sigurado na sila pag-uwi nila. May bigas sila, may ham sila, may spaghetti. At least meron na, konting-konting na lang. May 13 month pa kayo, di ba? Meron pang mga pabonus dyan. So, parang ang sarap ng Christmas ngayon. Kaya sana, yung Thanksgiving natin, yung pagpasalamat natin sa Diyos, ay totoong isa puso natin dahil yun ang nararamdaman ko. Sobrang thank you. Maraming nangyari sa atin noong 2024. May sobrang nakakatakot yung pagkakasagasan ng anak ko sa isang matandang tao na akala ko mamamatay. Yung pagkawala ng mahal nating si Les. Pero huwag natin masyadong mag-focus sa masasama. Puntahan din natin yung magaganda. Pinagtiwalaan tayo ngayon ng Diyos na magandang hanap buhay natin. Sana maituloy-tuloy natin yun na ang 2025 ay hindi lang ganito ang ating mararanasan, but rather mas maganda. Sana paganda ng paganda. At yan ay sa tulong ninyo lahat, hindi namin. Kung ano ang gagawin ninyo, yun ang mangyayari sa atin. Kaya sa 2025, asahan ko kayo na ganyan ang mangyayari. Anyway, kami po, another sa Thanksgiving namin, hindi pa rin namin matapos yung pakiramdam ng lungkot sa nawala natin kasamahan sa trabaho. Ang ating mahal na si Les. Kaya kami, nagdesisyon kami na huwag tayong magpakasaya, but rather magpasalamat tayo kasi yung totoo, kahit anong sakit niyan, alam naman natin na masaya na siya, tahimik na siya. Hindi kagaya natin
lungkot, ang daming hirap, ang dami pang kung ano-ano pa. Ngayon, ang gawin na lang natin para hindi tayo masyadong masaktan sa pagkawala ng ating managing director na si Les. Ang isipin na lang natin sa kanya, ano yung mga nagawa niya sa atin na napakaganda. Siya ay isang taong si Les po ay isang taong napaka-simpleng tao, pero nag-iwan ng napakalaking puso sa ating lahat. Thank you. Maraming salamat, Ma'am Rosario.